kalikasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisi muna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nagpapamisa, at ang mga kasama natin ngayong nagsisimba. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa mga nananalig, ikaw ang buhay. Para sa mga nagpapakumbaba, ikaw ang kadakilaan. Para sa mga banal, ikaw ang kapalaran. Paunlakan mo ang aming mga pagluhog upang ang mga nananabik sa mga pinangako mong kaloob ay laging magkamit ng iyong kagandahang lubos. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinaguga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, nagpasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinaguga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sininyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon at sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos, sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon. At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin.
isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angka ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na si Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahira ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan, at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin na hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung naunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan, ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasan at Kwasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kung talagang alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas, bakit pa niya tinawag ito? Hindi nga po ba malimit natin itong maitanong na para bang may pag-question din sa kapangyarihan at karunungan ng Panginoon? Una, sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi parang sinasabi ng tanong na ito, makapangyarihan ba talaga siya? Kung makapangyarihan siya, dapat alam niya ang lahat. Dapat ipagkakanulo siya ni Judas. Ikalawa, parang ito'y pag-question din sa karunungan ng Panginoon. Kasi parang sinasabi ng tanong na ito, marunong ba talaga siya? Kasi kung marunong siya, bakit parang kumuha siya ng isang bato at pinukpok niya sa ulo niya? O diba? And so in effect, sa tanong na ito ay parang
sinasaloob natin o sinasabi natin na kung tayo'y nasa katayuan ng Panginoon, hindi natin gagawin yung ginawa niya. Siguro po ito ang isa sa mga dahilan din kung bakit natapat sa Ebanghelyo ngayon na sinabi ng Panginoon, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Para sabihin sa atin na mali tayo at tama siya. Na bilang mga alipin niya at bilang mga sinugo lamang niya, hindi tayo po pwedeng mas maging dakila kaysa sa kanya. Hindi tayo po pwedeng maging mas makapangyarihan. Hindi tayo pwedeng mas maging marunong kaysa sa kanya. Naku siguro po isa yan sa mga dahilan kung bakit natapat sa Ebanghelyo ang ating napakinggan na sinabi ni Jesus ang mga salitang ito, na ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Para iparealize sa atin na tayo ang mali at hindi siya. Sapagkat bilang mga alipin lamang niya, bilang mga sinusugo lamang niya, hindi tayo po pwedeng mas maging makapangyarihan kaysa kanya. Hindi tayo po pwedeng maging mas marunong kaysa kanya. Kaya sa halip, na-questionin natin ang naging desisyon niya na tawagin si Judas. Ang questionin natin ay kung bakit nasa sa loob natin na hindi natin gagawin yung ginawa niya kung tayo nasa kalagayan niya. Sapagkat tayo ang dapat na matuto sa kanya, hindi siya ang dapat na matuto sa atin. Halimbawa na lang yung sinabi ng Panginoon dito patungkol kay Judas na ako ay pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Which by the way, ay hindi lamang simpleng pag-share ng pagkain, kundi pakikisalo sa buhay. Yun ang ginawa kasi ni Jesus kay Judas. Simula nang tawagin niya si Judas, pinagtiwalaan niya na ito, pinakasamahan niya na ito, pinaglingkuran niya na ito, minahalan niya ito. At hindi po yun nagbago. As a matter of fact, sa tagpo na ito na pinagninilayan po natin, kakatapos lang ni Kristo hugasan ang mga paa ng kanyang mga disipulo na ayon nga po kay San Juan, ay pagpapakita ng kasukdulan ng kanyang pagmamahal at kasama si Judas sa mga hinugasan. Hindi muna niya pinaalis, hindi muna niya hinintay umalis, kasama sa mga disipulong hinugasan ng mga paa. At yun ay sapagkat hanggang sa uli, hindi talaga nagbago si Jesus kay Judas. Kaya nga hanggang sa uli, hindi naman nagkaroon ng kahit konting clue o hint ang mga disipulo na si Judas ang magtatakwil, pagkakanulo kay Kristo. That is why yung sinabi ng Panginoon dito, again patungkol kay Judas na ako'y pinagtataksila ng pinakakain ko, I'm sure, ay hindi po niya sinabi nang may pagsisisi on his part o may pagkakondena kay Judas. Tayo po kaya, kung tayo ang magsasabi ng mga salitang ito, ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko, paano po kaya natin sasabihin ito? Ay nako, palagay ko sasabihin natin ito nang may pagsisisi. Bakit ko nga ba pinagtiwalaan yun? Bakit ko nga ba tinawag pa yun? Bakit ko nga ba minahal pa yun? At sasabihin natin ito nang may pagkukondena kay Judas. Walang yang yun? Kapal ng mukha? Sa kabila ng ginawa ko sa kanya, ginawa niya sa akin ito. Something like that. At yun ang dapat nating matutunan sa Panginoon natin. Sapagkat ang pagiging mabuti ay hindi dapat nakabatay sa tao, kaya sa sitwasyon, kundi sa ating pagkatao at sa pagsunod natin kay Kristo. Marami po kasi sa atin ang mabuti lang kapag mabuti ang taong kaharap natin at kapag madali ang sitwasyon para magpakabuti. Hindi po tama yon. May kondisyon ng ating pagpapakabuti pag ganun. Parang yung naging reaksyon ko kamakailan nung nalaman kong niloko lang ako ng taong tinulungan ko. Sabi ko, kainis naman, mula ngayon, di na ako tutulong. O parang yung reaksyon ng maraming mga Pilipino ngayon na ayaw ng tumulong sa mga mahihirap at naghihikahos. Sapagkat ang sabi nila, sila naman din ang may kasalanan. Pag bumuboto sila, tatanga-tanga sila. Di umasa sila sa mga trapong politikong binoto nila. Sorry, wag po sanang ganun. Wag po sana nating hayaan na pasamain tayo ng masamang tao o sitwasyon. Sapagkat yun, precisely, ang layo na ng demonyo kung bakit may nangyayari mga hindi maganda sa atin sa kabila ng mga pakabuting ginagawa natin upang i-discourage tayo ng demonyo at pahintuing magpakabuting tao. Kaya naman ang sabi sa atin ni San Pablo, di ba? Sa Romans 12:21, do not be conquered by evil, but overcome evil with good. And this basically includes choosing still to be good always, although people and situations around us are not good. Katulad ng pagmamahal ni Jesus kay Judas, na hindi nagbago. Katulad ng kanyang pagiging mabuti kay Judas na hindi nagbago kahit katiting ang intensity at ang quality hanggang sa uli. Ganun din po sana ang ating maging pagiging mabuti. Sapagkat kung papaano ang tunay na ginto ay hindi nasisira kundi napapatibay pa ng matinding apoy, ang tunay
na pagiging mabuti ay hindi napapahinto kundi nagpapatuloy pa, hindi napapanamlay kundi napapasigla pa, at hindi napapasama kundi lalo pang pinabubuti ng masamang tao, ng masamang sitwasyon o pangyayari. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito upang maging tunay talaga ang ating pagkapakabuti. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Lahat kaya niya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Huwag kang mapayag ang Diyos. na baguhin ka ng sitwasyon, ng pangit na sitwasyon, ng masamang sitwasyon. Tutulungan ka dyan para ng Panginoon. Ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat alam niya ang samo kalagayan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Umikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo akong maging tunay sa aking pagkapakabuti. Ikaw nawa ay manahan sa buhay ko nang hindi na ako kundi ikaw na ang siyang magpatakbo nito. Makasunod nawa akong lagi sa kalooban mo at hindi kung ano lang ang aking gusto. Tulungan mo po akong maging matatag sa mga problema kong nararanasan. Huwag nawa akong pasamain ang mga masamang nangyayari sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging tulad mo, nagmamahal kahit sa mga sumira sa iyo. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Siya ay muling Masakit naman talaga babalik ang gawa ng masama sa ng taong ginawan mo ng mabuti. Hallelujah. Pero hindi naman dapat nakadepende sa Kanya ang iyong pagiging mabuti. Hallelujah. Sumusunod ka sa Panginoon, di ba? Gusto mong tumulad sa Kanya. Yun ang grasyang ibinibigay niya. Kaya mo maniwala ka. Mayroong magandang mangyayari. Mas titig ka ng kamulihan mo. Mas hahabang pasensya mo. Mas magiging totoo ang pagkapakabuti at pagmamahal mo kung lalapit ka kay Jesus. Hindi mo talaga kaya mag-isa. Pero kasama si Jesus, kaya mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag kang huminto sa pagkapakabuti. Ano man ang mangyayari, nakikita man o hindi, pinararangalan man o hindi, ginagantihan man o hindi, ituloy mo ang mga mabuting ginagawa mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakilanman, magpasawalahan hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay.
hadlangan ang aming kakulangan. Handog namin sa'yo lamang. Kapuri-puri ka po naming mahal, O Diyos ng langit at sangkalupaan. Basbasan at lingapin buhay naming lahat. Tinig namin ay pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mo si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal.
Saglit nating alalahanin at pagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang laman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Bago't wakas, Hallelujah. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malawalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingin nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet na kapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of
tears did soften up the hearts of